Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Nag-umpisa na po ang ating unleavened bread or matzot, unleavened bread feast of Ab Yahuwah. Ito na po yung ating pangalawang fiesta, mga kapatid. And this is intertwined or connected, interconnected, interrelated po sa first na PS which is yung Pasak. Ginawa natin kagabi, gabi ng 14th day mga kapatid. At ngayon po ang 15th day which is unleavened bread mga kapatid. So kayong mga manunood sa Republish, iba po yung ating kalendaryo sa Gregorian. Ngayon po ay pangatlong buwan, 30, 2025 mga kapatid. And ayon sa ating Yahuwah's calendar, ngayon po yung 15th day of the month of Abib or Abiab, mga kapatid. So that being said, please allow me to share this song. We are going to sing this, mga kapatid, as a way to celebrate our uh, Feast of Unleavened Bread, mga kapatid. Okay po, this is based on Revelation o Kazuk chapter 5 verse 19 verse 12 and also related po sa Tahalyam 150 verse 6 mga kapatid. So salvation belongs to Yahushua. Salvation belongs to Yahushua, who shed his blood upon the tree. Now he sits upon the throne, praise and honor to his name. Into Yahushua. To Yahushua, all my Allah. To Yahushua, strength and power, love. Number 2 po. We the redeemed shall be resilient in his service even in tough times. Wisdom, thanks, trust, and success is worthy of our best worship. Into Yahushua forever and is his name now and forever. Be Yahushua, all my Allah. Oh, New Year ba sa ato abi Into sa Gregorian Yahushua forever and 16 man to. March 16. is his name now and forever. Yahushua, all my Allah. Yahushua, strength and power, Allah. After all, when we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah
saves, mga kapatid. So this is based on Kazon or Revelation 5:19 and verse 12 and as well as 13. Then Taliam 150 verse 6. So tayong mga redeem, mga kapatid, we shall be resilient. When we say resilient, ibig sabihin, kahit man tayo nadapa or anong nangyari, tayo pa rin tayo. Moving on pa rin, mga kapatid, no? Yun ang ating mensahe dyan. Bakit po? In His service. Because this is not for our own, mga kapatid, but this is for the sake, for the service, for the esteem of Abba Yahuwah. Maganda po yung mensahe sa awit ni Sister Bakar Asayao, no? Kagabi, no? All the highest esteem. Okay? To Hindi sa Yahuwah kilid. be the highest esteem, mga kapatid. So, napakagandang mensaheng awit na yan. Kasi po, in our, sa buhay po natin ngayon, yung ating mga kilos at galaw, ito po ay services. Okay? Even in tough times. So, kailangan natin yung wisdom, uh, pasasalamat, pagtiwala at riches diyan sa ating pakitungo, pakikibaka o pakipag-join o pakipag-commit, mga kapatid, sa ating covenant relationship with Abba Yahuwah through Yahushua. Napaka-abundance of wisdom, mga kapatid. Yun ay ating i-offer, mga pasasalamat natin kay Abba Yahuwah through Yahushua. So, yan po, mga kapatid. The strength and the power galing po sa Kanya, mga kapatid. Without Abba Yahuwah, through Yahushua, wala po tayong lakas. Hindi po tayo maging resilient on our own strength, mga kapatid. But through Abba Yahuwah and Yahushua, we can have the strength. Kaya magiging resilient. Okay? Tayo, mga kapatid. All esteem and praises kay Abba Yahuwah. Andito na po ang ating mga kapatiran. Mating na po si Brother Junicio, Sister Ahaba, Bachao, no? Yung time difference sa kanila ni Sister Ahabano is 3 hours. So, 2 to 3 hours. So, yung ating celebration kagabi, midnight na sa kanila yon, mga kapatid. Yung oras tayong natapos. Sa kanila ni Sister Azara is 1 hour difference. So, yan po yung ating mga experiences dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Sa iba't ibang lugar tayo. Iba't ibang time zone, mga kapatid. All esteem, praises kay Abba Yahuwah sa ating pagpatuloy. Sa nasabi ko na kanina sa introduction, itong pangalawang feast is intertwined or interrelated sa unang feast. Kagabi, yung ating Pasak, mga kapatid, or Passover. Ngayon po ay Matzot, aka unleavened bread. So, here am I. I'm going to share itong ating unleavened bread na PowerPoint, mga kapatid, para meron tayong guide as a way to, again, refresh ourselves sa ano yung napag-usapan natin kagabi, refresh natin ng kunti, and then proceed tayo sa even deeper meaning of this matzot, mga kapatid. So again, pasak and matzot and unleavened bread, which is ito na yung ating focus ngayon, mga kapatid. And this is all about Yahushua, our Passover lamb, and the matzot also speaks of unleavened bread, na kung saan also speaks of the body of Yahushua, mga kapatid. Okay, sa ating nabasa na kahapon, let us refresh ourselves. Ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala, okay, at inyong ipagdiriwang bilang pista ni Yahuwah sa buong panahon ng inyong mga salinlahi ay inyong ipagdiriwang bilang isang tuntunin magpakailanman. So it talks about salinlahi, generations to generations. Dapat ito po ay ipatuloy bilang tuntunin, mga kapatid.
pasak or unleavened bread is a memorial, and it is also an everlasting covenant or ordinances, mga kapatid. 7 araw na kailangan kayo ng tinapay na walang pampalsa. So, 7 araw magmula yan ngayon, mga kapatid, no? Sa unang araw ay inyong aalisin ang inyong sa inyong mga bahay ang pampalsa, sapagkat sinumang kamain ng tinapay na may pampalsa mula sa unang araw hanggang sa ika-7 araw ay titiwalag, okay, mula sa inyo. So, ngayon ang counting, mga kapatid, unang araw ngayon po. Unang araw ngayon, and 7 days ito hanggang sa April, or yes, April 5, mga kapatid. So, mamaya i-refresh natin. So, sinabi dito na aalisin. Okay po? Yan o. Aalisin sa inyong bahay ang pampaalsa. So, ano yung mga pampaalsa sa ating bahay? Baka may mga tinapay pa dyan. Baka may mga tinapay pa dyan. Kahapon, alala ko na bumili pala ako ng ah, pandesal kahapon. So, may naiwang dalawa. So, when I noticed it, uy, may naiwan pa pala. So, ayun, tinapon ko na sa labas. Okay? Kasi sinabi dyan na alisin mula sa bahay, di ba? Okay? Aalisin mula sa bahay ang pampalsa. Another example is yung baking, di ba? Di ba po, pampaalsa yun? So, Brad, sorry to butt in. na yan sa bahay. Sa Sorry na akin no, Brad, alisin dito, natin mahirap yan. Brad. Ano, Brad? Sa akin dito, mahirap talaga kasi Oo nga, Kaya kasi pala mahirap. nasa ibang bahay ka. Ibang bahay o tao, tama yun. Opo, tama. So, kasi yun ang trabaho, no? Brad Danny, Yes, Brother Ron. yung pong meron na akong tinapay dito na nakatabi na I'm sure may pampaalsa yon, yung Opo, cheesecake o cupcake. opo. Pwede po bang ipamigay ko na lang? Pwede, Brad. Pwede, Brad. Opo. Okay. So, Kesa itapon ko po kasi isang buong ano pa po yun eh. malaki pa. Okay. Kasi sa Isang akin, buong ang tupa. kahapon ng iwan is dalawa lang, no? So sabi ko, itapon ko na lang ito kasi mahiya na rin akong magbigay kapag dalawa lang. So, Ilabas ko ngayon, na lang muna po sa bahay. ano, Brad? Pwede, ilipat lang. Ilalabas ko lang po sa garahe. Doon ko na lang po lalagay muna. Opo, Kasi po yung mga basurero dito sa amin, pagka dumadaan, nag-aano po nagtatanong kung kung anong konting merong makakain, pwede po. ipamimigay ko na Opo, lang sa kanila. okay lang po. Kasi sinabi dyan, no, sa araw na ito. So, any time of the day, you can do it po. So, yes, Ayaw po. salamat Brother Ron. Napakagandang interaction yan, and very good idea. Also affirmed by Sister Ahaba Bachio, sympathizing with Brother Yasario kasi nasa ibang bahay si Brother Yasario. So, yun ang challenge, kumbaga, challenge sa ating journey ngayon, mga kapatid. But, hindi yan ibig sabihin na hindi na lang tayo mag-observe, no? Patuloy pa rin tayo mag-observe kasi we're trying, we are exerting our effort din, mga kapatid, na meron din po tayong gagawin. Okay? Sinabi dyan, mula sa unang araw hanggang sa ika-7 araw. So, ngayon yung counting natin, 15th day ngayon. So, counting day natin ngayon, mga kapatid. Okay po? Sa panahon nila, okay, understandable ito sa panahon nila, no, mga kapatid, kasi nasa ilang sila. Tapos, pagdating nila doon sa Iasaral, they have their own house talaga, mga kapatid. So, ibig sabihin, naka-set up talaga yan na this is their daily practices. Sa atin na hindi tayo born Yasaral, mga kapatid, marami tayong mga challenges nga. But it doesn't mean na hindi tayo mag-effort. Okay? So, what is good is mag-effort tayo. Halimbawa, sa akin, nung unang nag-observe ako dito, mga kapatid, hindi ko pala napansin na meron palang baking powder doon sa bandang saan ako nakatira, mga kapatid. So, hindi ko napansin yun. Ang tinutuunan ko lang
yung mga tinapay na wala. So, wala akong mga tinapay doon pero meron palang baking powder. So, nung yung na-alert na ako niyan, so yun na nga, tinitingnan ko na kung saan nakalagay yung mga previous baking powder dahil nga sa may mga celebration tayo, mga kapatid. Okay po, so ayan ang ating instruction mula sa kasulatan o sa Torah. Verse 16 po, sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon-tipon. At sa ikapitong araw ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagtipon-tipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyon. Ang nararapat lamang ay kainin sa bawat tao mga maaring ihanda ninyo. Okay po. So, ngayon, yung unang araw, kaya nagkaroon tayo ng banal na pagtitipon-tipon. Ibig sabihin yung convocation, kumbaga. Set apart gathering, meron tayo. Kaya ito yung pag-umpisa natin. At bakit umaga? Kasi nga usually we do it early in the morning. Kasi po nga, as the sun rises, mga kapatid, let the name of Abba Yahuwah be praised. So, yun ang ating reason kung bakit early talaga as the sun rises. Bakit ganun yung gagawin natin? Because para sa atin, mahalaga yun na as the sun rises, we also do the step to obey and do what Abba Yahuwah wants us to do. So, pitong araw, which is, kung tingnan mo yan mga kapatid, no? Yung ating Shabbat po ay araw na po ng Sabado sa Gregorian. Okay? Yun po ang ating 14th day kahapon. Ngayon, 15th day. And take note of that, mga kapatid, no? 7 days. Counting tayo ngayon, 7 days. So, anong mangyari? Ang ating Shabbat ay ma-fall naman po sa araw ng Sabado, which is very consistent po, mga kapatid. Tama ba? Very consistent po. Shabbat natin kahapon, Sabado, 14th day, 15th day ngayon, and ang susunod natin na pagtitipon-tipon, banal na pagtipon-tipon, which also falls on Shabbat. Okay, nakita niyo mga kapatid, how consistent that is, mga kapatid. So, bakit? Kasi nga, araw ng linggo ngayon, count 7 days, maging 21 days yung ating next na araw is also Shabbat, mga kapatid. Pasak is the 14th day, yun ang atong paliwanag kanina. So, Matzot is, okay, Matzot is, or unleavened bread, mga kapatid, is the 15th day of Abiyab. Okay, counting the calendar, at 30 po ngayon. So, ang 7th day po ay again ma-fall doon sa April 5 rather. Okay, April 5, 2025. So, you count the calendar, 7 days po yan mga kapatid. Will be another set apart gathering. Okay, so yan po ang ating explanation. Dito sa verse 17, inyong ipapangilin ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, sapagkat sa araw na ito ay kinuha ko kayo ng mga hukbo mula sa lupain ng Matsaryam. Inyong ipapangilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong salinlahi, bilang isang tuntunin magpakailanman. So again, Matzot should be observed throughout generation because it is an everlasting ordinance. So, kaya hindi matapos mga kapatid kasi everlasting nga. Ramdam ko mga kapatid, no? Even siguro sa magkaroon na tayo ng 1,000 years, ramdam ko na ito pa rin ay malamang gagawin pa rin ito at during the 1,000 years and even onward mga kapatid. Kasi sinabi dyan generations as an everlasting ordinances. So, ramdam ko lang yun mga kapatid na kahit siguro sa panahon ng 1,000 years and onward, patuloy pa rin igugunita o gagawin ito mga kapatid. Yadaya ho. Yadayawa. So, ayon po sa ating na-highlight na kagabi, leaving things behind. Okay? So, related po sa mga kasalanan. Kung may mga past tayo na mga ginagawang mga hindi tama, okay, iwan na po natin yon.
So this is also a form of repentance, di ba mga kapatid? Repentance po ito. Kasi yun na nga ang sabi ni Yahushua, repent for the reign of Yahuwah is at hand. Nandito na ang kanyang paghari. So kailangan tayo mag-repent. So unleavened bread is also connected to repentance mga kapatid. Leaving things behind. Iwan na po natin kung ano yung ating makasalanan, yung ating pag-violate ng Torah. Nangyari na po yun. Past is past na po. What is now is present. Moving forward tayo with obedience, mga kapatid. So yan po. Ramdaman po o damdamin o i-feel po natin, mga kapatid. Let's feel it na yung pain of leaving the things na we like, we enjoy, we used to, iiwan po natin yun, di ba? May struggle po yun, mga kapatid. It could be a relationship na siguro hindi tama o mga bagay na ating kasanayang ginagawa pero hindi ayon sa kagustuhan ni Aba, mga kapatid. Iwan na po natin yun. Ito po yung ibig sabihin nito, mga kapatid. And I'd like also to highlight na hindi lang siguro sa kasalanan but also practically, sali din po natin yung ating mga emotional, ano po, luggages. Kung meron tayong mga painful past, mga kapatid, na hanggang ngayon dala-dala pa natin, siguro may mga na-broken tayo for a certain period na may mga relationship na broken tayo. Mga kapatid, it's about time to what? Move on. Yadayawa. Mga kapatid, move on tayo, no? Kasi part ito sa leaving things behind. Hindi lang kasalanan, but even yung mga emotional, ano po, luggages. Di ba? Paano tayo makamove on kung di natin ma-let go? Di ba, mga kapatid? So, let go and let Abiyahua move you or move us forward, mga kapatid. Okay po, Yadayawa. And then, to be left behind, ito nga yung itong char sa ating napaliwanag na gabi, to be left behind, to remain, a residue or remnants, okay, or leavening or fermentation. Yun ay iiwan natin para magiging pure tayo, mga kapatid. Okay, so we already highlighted that last night at ito naman po sa ating nabasa na rin po, mga kapatid. Okay? We have already explained it. So let's move on dito sa next part. How serious is Yahuwah in dealing with leavening or fermentation, which is now referring to sin, mga kapatid? Okay, can I ask somebody to read this? Okay, mga tatlong talata, mga kapatid. Can I ask somebody to read this? Ako po. Ako po, Opo. Brad Danny. Okay, Brother Ron, go ahead po. Leviticus chapter 2 verse 1, kapag ang isang tao ay magdadala ng butil na handog bilang handog ni Yahuwah, dapat na ang kanyang handog ay mula sa piling harina. Bubuhusan niya ito ng langis at lalagyan ito ng kamanyang. Okay. So, yan po ang ating instruction, no? Kung ano yung gagawin natin, no? Piling harina. Usually, mas maganda yung ano po, no? Mga kapatid, yung flour, wheat. Ang ginagamit natin pang ay wheat flour, no? Ito yung ating kita ko sa inyo. Ito po yung ginamit ko, mga kapatid, no? Whole wheat flour. Ito po yung aking ginamit. And this is just worth 100 plus worth nito. So, ilang kilo yan? 500 grams po yan, mga kapatid. So, bubuhusan ninyo ng langis. So, kaya pwede nyo lagyan ng olive oil po yan. At ito'y lagyan ng kamanyang. Anong English itong kamanyang, mga kapatid? Anyone? What is kamanyang? Incense, Brad, incense. Ano, Brad? Nabilong din yan sa incense, Brad. Inches. Okay. So, isang measurement, no? Okay. Lagyan ito ng kamanyang. Okay. So, yan po.
tingnan natin sa English, mga kapatid. Ah, hindi ko na pansin sa English. Okay, chapter 2, verse 1. Anyone brings a grain offering to Yahuwah, his offering is to be of fine flour, okay, fine flour, no? And shall pour oil on it and put frankincense on it. Okay, so yung frankincense, ito yung pangpaamoy, no? Ang tawag niyan, to make it scent, okay? So, kamanyang, so frankincense. So, wala akong na-ready na frankincense, no, for now, but baka sa susunod po na taon, we can have it. Okay, moving on, Brother Ron, go ahead po. Uh, chapter 2, verse 2, dadalhin niya ito sa mga anak ni Aaron na mga pari at siya'y kukuha mula roon ng isang dakot na piling harina at langis. At lahat ng kamanyang nito, ito ay susunugin ng pari sa ibabaw ng dambana. Isang handog na pinakaala-ala, isang handog na pinaraan sa apoy na mabangong samyo ni Yahuwah. Okay. So, yun pa pala yung purpose ng kamanyang, no? It is a scent, no? Isang sweet smelling, kumbaga, aroma para kay Abba Yahuwah. So, pinaraan talaga sa apoy. Okay po? Then, verse 3 po, brother. Verse 3, ang nalabi sa butil na handog ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay kabanal-banalan sa mga handog ni Yahuwah na pinaraan sa apoy. Okay po. So, yan po, mga kapatid, ang sinabi, okay, na yung butil, okay, pinaraan din po sa apoy sa mga anak. Okay? Related po kay Aharon at yung mga Levitical priests, mga kapatid. Okay po? So, ayan ang ating pagpapaliwanag. And of course, sa ating, meron tayong variation, no, sa ating panahon, mga kapatid, kasi wala tayong Levitical priest ngayon sa ating panahon. But sa kanilang panahon noon, yes, yan po ang kanilang mga practices, mga kapatid. Okay po. Verse 4, can I ask somebody to read this? 4, 5, and 6. Anyone else? Ako na lang po ulit. Okay, brother. Go ahead po, brother. Uh, Continue po hanggang sa verse 6 po. Leviticus chapter 2 verse 4, kapag ikaw ay magdadala ng butil na handog na niluto sa horno, dapat na ito ay tinapay na walang pampaalsa mula sa piling harina na hinaluan ng langis o manipis na tinapay na walang pampaalsa na hinaluan ng langis. Verse 5, at kung ang iyong alay ay butil na handog na luto sa kawali, dapat na iyong handog ay piling harina na walang pampaalsa na hinaluan ng langis. Verse 6, ito ay iyong pagpuputol-putulin at bubuhusan mo ito ng langis. Ito ay butil na handog. Okay po. So, makikita natin dito na continuation po yung nabasa ni Brother Ron sa pinag-usapan na offering, mga kapatid. So, kaya nandyan yung oil, langis, okay? Ito'y ating alay o handog, mga kapatid, para kay Abba Yahuwah. Okay? Yung fine o flour, mga kapatid, na refined, mga kapatid, na flour na walang pampalsa, mga kapatid. So, hindi natin lagyan ng leaven, kumbaga. Ito'y inyong pamputol-putulin at bubuhusan ito ng langis at ito'y butil na handog. So, again, olive oil yung ating ilalagay. Hindi natin paglalagyan ng honey. Okay? Olive oil yung ating ilalagay, mga kapatid. So, yan po ang mga specific na mga instruction. Okay. Let me read it for you, mga kapatid. Kung ang butil na handog ay niluto sa kawali, tapat na
dapat na ang inyong handog ay piling harina na hinaluan ng langis. Okay, so yun po ang instruction kapag pagluto ay sa kawali. At dadalhin mo ni Yahuwah ang pagkaing handog na mula sa mga sangkap nito. At dadalhin ito ng pari sa dambana. Kukunin ng pari mula sa butil na handog ang bahaging pinagkakaalala nito at sunugin sa ibabaw ng dambana, isang handog na pinaraan sa apoy na mabangong samyo ni Yahuwah. So, again, continuation po doon sa instruction, mga kapatid. So, yan po ay talagang special offering ginagawa ng mga pari sa panahon nila, mga kapatid. Okay? Verse 10, at ang nalabi sa pagkaing handog para kay Aaron at ay sa kanyang mga anak, kabanal-banal lan sa mga handog kay Aba Yehowa na pinaraan sa apoy na mabangong samyo kay Aba Yehowa. Okay? Verse 11, alinmang butil na handog na inaalay ninyo kay Aba Yahuwah ay gawin ninyong walang pampalsa. Huwag kayong magsusunog ng anumang pampalsa ni ang anumang pulot bilang handog na paraan sa apoy para kay Aba Yahuwah. So, ibig sabihin, honey, no? Hindi niya gusto na lalagyan natin ng honey. Okay? There shall be no honey in it. Okay po? So, malinaw naman po yun, no, mga kapatid? So, bakit po mahalagang pinag-usapan natin ito? Kasi po, sa buong linggo for one week, ito po yung ating mga activity. Okay? So, how does it feel dito sa bahay, mga kapatid? Okay, wala man tayo doon sa Yasaral na kung saan meron talaga silang paglalagyan ng burning those or paglulutuan nila tapos mag-smoke, mga kapatid. Wala man tayo doon. So, practically dito sa bahay, ang ginagamit ko yung frying pan, mga kapatid. Yun lang po talaga ang ginagamit ko dito sa bahay, yung frying pan. So, yung pinakita ko kahapon na may paig o may ano po, may burned yung aking ano kasi ipa ano lang po yan, no, back and forth ko lang po kasi frying pan. Pero kung meron kayong oven, wow, the best yan. 'Di ba? Madali lang ang pagluto kung may oven kayo, mga kapatid. So, yan po ang ating practical application dito. Okay? Moving on. Punta naman po tayo dito sa New Testament. Ano man po yung sinabi ni Yahushua sa New Testament? Okay, related dito sa unleavened bread, which is, ano po, uh, sin are added teachings of the Pharisees. Okay po? Itong unleavened bread, itong leavening and fermentation, which is sin, mga kapatid, these are added teachings of the Pharisees. Ito naman po yung kanyang sabi dito, mga kapatid. Can I ask someone to Ako, read Brother Dan. this? Salamat po, Sister Bakar Sayaw. Matthew 16:5. Nang makarating ang mga alagad na sa kabilang ibayo, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. 6. Sinabi ni Yahushua na sa kanila, mag-ingat kayo at iwasan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Okay po. So, sinasabi ngayon ni Yahushua na yung pampaalsa dito is really related sa mga libadura ng mga Pariseo at Saduceo. Okay po, Sister, moving on sa verse 7. 7. Nag-usap sila sa isa't isa na nagsasabi, hindi kasi tayo nagdala ng tinapay. Sige po. Verse 8. 8. Ngunit alam ito ni Yahushua, kaya't sinabi niya, o kayong maliliit ang pananampalataya, bakit kayo nagtatalo na wala kayong tinapay? Po. So,
Iba yung kanilang pag-unawa dito mga kapatid, ayon dito sa kwento. Kasi bago nangyari yan, ah, ah, nagkaroon po ng miracle feeding of the 5,000 ito, mga kapatid. Tapos nung umalis sila, bago sila umalis, may mga naiwan pang mga natira. Okay? So, dito, nung si Osya ay nag-usap na patungkol sa libadura ng mga Pariseo at Saduceo, ang naisip nila yung tinapay na hindi nila nadala. Okay? Yun ang naisip ng mga kanyang mga alagad. Pero iba yung iniisip ni Osya, yung libadura ng mga Pariseo at Saduceo. Pero ang naisip ng mga alagad niya ay yung tinapay na hindi nila nadala. Yung mga natira, hindi nila nadala. Okay? Dahil Osya, naintindihan nila kung ano yung pinagtalo-taluhan nila. So, ito na yung next na explanation. Sis, patuloy mo po itong sunod na verse. Verse 9. Hindi po ba ninyo nauunawaan o natatandaan ang 5 tinapay para sa 5,000 at kung ilang kaing ang inyong natipon? Sige po. O iyong 7 tinapay para sa 4,000 at kung ilang kaing ang inyong natipon? 11. Paano hindi ninyo nauunawaan na ang sinabi ko ay hindi tungkol sa tinapay? Ngunit mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Okay. So, Yahusha, dahil nga naintindihan ni Yahusha ano yung mga pinagtalo-taluhan nila. So, nagkaroon si Yahusha ng recap. Di ba ninyo naintindihan na yung 5 tinapay, 5,000 nakakain, yung 7 tinapay, 4,000 nakakain. Di ba nyo naintindihan yon? Okay po. Na na kay Yahusha, walang imposible, no? Di ba? Pero bakit pa kayo nagtalo-talo? Kasi sabi niya, hindi yun ang pinag-usapan ko. Ngunit sabi niya, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Okay po. Sister, pwede bang ituloy na lang? Okay, verse 12. Okay, hanggang verse 12. 12. Kaya't nauunawaan nila na ang sinabi ni Yahusha ay hindi sa tinapaan? Tinapay. Hindi sa pampaalsa. Pampaalsa ng tinapay. Mag-ingat kundi sa mga Pariseo at Saduceo. Opo. So, dito natin makikita na Yahusha is now making a concluding statement. Naunawaan nila na hindi pala tinapay ang pinag-usapan na may pampaalsa, kundi ang aral po pala, okay? Kundi sa mga aral ng mga Pariseo at Saduceo, mga kapatid. So dito pa nila maintindihan. Note, we might be unaware that even though we have been calling the name, but we are still practicing or believing the leavening of the Pharisees. How true is this, mga kapatid? Oo, tumatawag na tayo ngayon sa pangalan, mga kapatid, ni Aba Yahuwah, tumatawag na tayo ngayon sa pangalan ni Yahushua, pero hindi tayo na-aware na dala-dala pa rin pala natin ang leavening, okay, o yung mga added teaching ng mga Pharisee at Sadducee. Yung mga Pariseo at Sadduceo. Possible po yun, mga kapatid, di ba? We call the name, yes. Yahuwah and Yahushua, yes, we call it with all our heart. Pero dala-dala pa rin natin yung ating mga katuruan, teachings, yung understanding natin mula sa Cretin o Christianity, mga kapatid. Dala-dala. Dala-dala pa rin natin yun. Okay? Diba? So sad, mga kapatid, na sana nandoon na, nakakilala na sa pangalan. Pero hindi maiwan yung doctrine, hindi maiwan yung katuruan. Kasi yun ang napag-alaman na mula pa sa
bata pa sila, siguro yun ang mga tinuro. Kaya nga ito yung mga na-pass on from one generation ng mga katuruan, mga kapatid, ng mga Saduceo at Pariseo. Ngayon sa iba't ibang mga religion lang ang tawag niyan. Different varieties only, but the same lang din po, mga kapatid. One category under added teachings ng mga Pharisees, mga kapatid. So, yan po ang reality dito. So, kaya sa how serious itong katuruan ng unleavened bread, ganun ka-serious yun. Kasi yung iba, hindi nila kayang iiwan yung mga traditions of men. Hindi nila kayang iiwan, mga kapatid. Halimbawa, itong pag-celebrate ng birthday, hirap iiwan yan kasi kasanayan na. Di ba, kapatid? Kasanayan na kasi. Yun na yung usual na ginagawa kapag tuwing birthday, may tumatawag, o anong handa, anong saan tayo, di ba? Ganun yun talaga, mga kapatid. Tapos, mag-iral yung ating kultura, kakahiya naman. Anong sasabihin ng aking mga kaibigan noon? Kung gagawin ko ito, iiwan ko yan, mawawalan ako ng mga kaibigan, di ba? So mga kapatid, marami tayong mapag-isipan as a reflection po dito, mga kapatid. So, nawa magkaroon tayo ng better understanding, no? Dito sa punto na iyan, mga kapatid. So, para sa akin, ito yung pinaka-highlight dito sa sinasabi ni Yahushua sa kanyang mga alagad na mag-ingat kayo, beware kayo doon sa mga libadura. Kasi nga, nandyan na yan, nag-stock na yan dyan sa atin for so many years. Kaya ang hirap minsan iiwan, mga kapatid. So, yan po ang ating highlight. Nawa, nakakaroon po tayo ng even more serious reflection on this unleavened bread, mga kapatid. Okay po. So again, Yahushua is our Passover lamb, mga kapatid. And ngayon, matzot, mga kapatid, is leavening. Yung mga leavening, yung mga fermentation, iiwan na po natin yon. Yung mga kasalanan, yung ating mga being violators of the law, iiwan na po natin yun, mga kapatid. And this one whole week, namnamin natin, no? Namnamin natin yung tinapay na walang pampalsa. How different that is doon sa tinapay na merong pampalsa. So throughout the week, parang nagkaroon tayo ng fasting, mga kapatid. Fasting from the leavened bread. Okay? Kasi po ang kakainin natin sa buong linggo nito ay unleavened bread lang. Ibig sabihin, pwede kayong makaluto sa bahay ilang beses, any time of the day, any time of the week, makaluto kayo ng tinapay, pero dapat walang pampalsa. At every time you eat this unleavened bread, namnamin ninyo po yung taste, yung purity ng flour na yan, yung sarap sa ating katawan, kasi healthy po ito, mga kapatid. If you wanna eat healthy food, ito po yung one of the best healthy food para sa atin. So, ganun din po sa spiritual na aspect, ganun po pala ka sarap at wonderful ang ating spiritual na buhay kapag yung mga leavening ay iiwan natin. Ito yung mga kasalanan, yung mga added teachings ng mga Pharisees, iiwan na po natin yon. Then makakaroon tayo ng healthy spiritual na life at healthy rin po physically, mga kapatid. Di ba? Meron mang research na hindi ko nakalimutan, may mga research na sobrang kain ng mga leavening bread, mga kapatid, makakasira po daw sa, ano yun? Makakasira sa kidney, di ba? Kasi pinifilter niya lagi. Tama ba yun, mga kapatid, no? Saka po mataas din sa sugar, glucose content. Opo. So, Mas mataas po ang glucose content ng tinapay kaysa sa bigas o sa kanin. opo. Mas So, mabuti pa pong magkanin na lang kayo kaysa magtinapay kayo. Yun po ang pagkakamali sa pagkakaintindi ng ano na pag nagda-diet, yung gusto pong magpapayat, hindi po kakain ng kanin pero tinapay kakain, mas lalo po silang okay. mas lalo pong madaming sugar. Opo. So, ayan, mga kapatid. Anything else na you wanna reflect, mga kapatid, batay dito sa ating mga discussion?
any realization po. What is Abba Yahuwah talking to you? May not be clear right now kasi yung mind mo ay nagpa-process pa, mga kapatid. But ito yung ating pagmuni-munihan, mga kapatid, throughout the week. Okay? Nasa trabaho kayo, minsan may mga testing dahil nasa trabaho kayo, minsan makalimutan kayo na may nag-offer ng snacks tapos may leavening yung snack na in-offer sa inyo. So this is a tough, mga kapatid. This is tough. Hindi po ito madali. Kasi nga throughout the week na establish na po yung mga routine ninyo, mga activity ninyo and so on and so forth. So but have that consciousness. 1 week ako na wala ito, ganito, ganyan, ganyan. Wala ako dito. So and again, this is, take note mga kapatid na nasa covenant tayo. Covenant. Covenant is always two party mga kapatid. Aba Yahuwah, ginawa niya ang kanyang parte, pinadala ang kanyang anak. Yahushua, ginawa na niya ang kanyang parte, binuhos na ang kanyang buhay. Sacrifice ng kanyang katawan at ang kanyang dugo. Yahushua has done his part. And take note mga kapatid, ito na yung ating parte. Because covenant is always involved two-party. Meaning, Abba Yahuwah will do his part, Yahushua will do his part, tayo rin po ay gagawa ng ating parte. Ano yung ating parte? Kahapon, ginawa na natin yung pasa. Ngayon, pangalawa, itong matsot. This is our part. This is our contribution, mga kapatid. On this process of sanctifying ourselves and purifying ourselves, mga kapatid. So, hindi po pareha noon sa ating pag-unawa noon na the blood of Yahushua cleanse and purify everything of us. Tapos wala na tayong gagawin kasi libre na. Hindi ganun ang ating pag-unawa ngayon, mga kapatid. We still have to do our part, mga kapatid. Ano yun? Yung ating pag-obey sa feast, pag-recollect, pag-observe ng mga feast ni Abba Yahuwah. At ngayon, yung pangalawang fiesta po. Wow! What is Abba Yahuwah talking to you now? Continue to open your heart and your mind throughout the week and allow Abba Yahuwah to us, to convict us, and to manifest His will to us as we obey, mga kapatid. So siguro magandang prayer na ating gagawin is that, Abba, baka meron pang mga bagay na hindi ko aware, na yun po pala ay leavening, yun po ay mga fermentation sa buhay ko, please let me know. Magandang prayer po yun. Could be mga bagay dyan sa bahay, it could be personal sa ating buhay. Magandang prayer po yun na, Aba, I decided to make it complete, committed to you, na itong mga leavening things ay iiwan ko na. At ngayon, magkakaroon ako ng panibagong paninimula. Okay, and you start with you doing the right thing for you, Abio. So, yan po mga kapatid ang aking i-share. Let me stop the sharing here. And if you have something else to say bago tayo magtapos. And take note, recorded po ito mga kapatid. Dito na po si Brother Demetrio. Okay po, Yada Yahuwah. Okay, mga kapatid, if yes, if there is none or if there is Ako po, one, Brad Danny. opo, go ahead. Ang naintindihan ko po sa mga aral ngayon is yung pong sinabi ni Yahushua na beware of the leaven, yung leaven ng mga Pharisees tsaka ng Sadduceo. Sadduceo is yung po palang aral na sobra na. O kumbaga, padded po, meron na po silang isinama na alituntunin at rules na hindi galing kay Aba, na galing na lang sa kanilang sariling pag-iisip at sariling interes. Para po masunod yung gusto nila, idinidoktong po nila dun yon sa ipilit nilang
kinakapit sa mga aral ni Aba yung kanilang mga pansariling ano. So kaya binalaan din po tayo na kumbaga kaya po tayo inanuhan na huwag tayong makinig sa mga leader ng tao. Mm. Kasi po mas malamang maliligaw tayo. Ang kailangan natin pong sundin yung pong sinasabi dito sa scripture na pinasulat ni Aba Yawa sa kanyang mga ah, propeta. Yan. Sakto po. Katulad po nung mga nadidinig ko nung araw na yung Old Testament is no longer in effect because dumating na si Yahusha, ating Masaya. Kumbaga, yung pong sinasabi nilang Mosaic law is no longer in effect or no longer in practice. Na-realize ko po na hindi po pala tama yun. Mali. Opo, mali. Oo, and yung pong covenant ni Abba is everlasting. So, Yan. from generation to generation. And since, yun po dati yung ano ko nadidinig ko lang or na ano ko po na. So, ang ano po nito is, ligaw pa rin po pala yung kanilang katuruan. Mm. Kaya po siguro nagbabala si Yahusha Yahusha. Masaya Mm. na iwanan natin or Mag-ingat. Opo. mag-ingat tayo sa yung mga pampalsa Mm. na turo ng mga pariseyo. Opo. Yun lang po, brother. Yada Yahuwah. So, mga kapatid, yun po. Yada Yahuwah sa realization kung saan nanggaling si Brother Ron. Na-appreciate niya ngayon. Anyone else before tayo magtapos? Para sa akin, Opo, Brother Demetrio, go ahead po. unique talaga yung kung doon pa sa Kristyanismo is Last Supper. Opo, yeah. Sa atin ngayon is Yahuwah believer sa Hebrew is unleavened bread. Tama, opo. So, ang totoo pala is once a year lang. Opo. Once a year pero 7 days, 1 week. Tama. So, ito pala ang totoo. So, masabi ko na unique kasi naka-scripture talaga. So, yung noon, yung Last Supper, sa tao lang talaga yon kung magkaiisa sila na yung mga grupo, mga leader, na sabi, buwan-buwan, kailangan tayo mag-Last Supper. So, mali pala yun. So, kasi wala yun sa scripture. So, talaga ito ang nakalagay sa scripture, itong sinunod natin na once a year and 7 days. Tama. Na unleavened bread. So, talagang natuwa ako. Talagang ito talaga ang totoo na kung baga noon pa is Last Supper, pero ngayon is sa Yahudyat is unleavened bread. So, yun lang talaga ang masabi ko. Apan. So, totoo yan, mga kapatid, no? Kasi sa gospel, may writings naman si Yahushua. Si Matatiao, meron naman po siyang sinabi. Sa chapter 26 ba yun, kung di ako nagkamali. Bago si Yahushua na ipako doon sa kahoy, sa record ni Matatiao, Matthew, nakasabi po doon na si Yahushua ay nag-celebrate ng Passover meal po ang tawag noon. Passover meal. So, yun, kumain si Yahushua ng tinapay at uminom siya ng wine, kupa, kasama ang kanyang mga lagad. Nasa gospel record po yun, mga kapatid. But, ang context po doon is, bago siya na ipako, nagkaroon siya ng Passover meal. Yun po yung context doon. So, consistent dito na tuwing Pasak o Passover, consistent tayo sa Torah, mga kapatid. Kasi nga, gagawin yung unleavened bread
kasunod after po ng Pasak, mga kapatid. So, tama po yung na-highlight ni Brother Demetrio na unique tayo at iba tayo kasi sumunod tayo sa anong sinabi ng Torah na yung pagkain natin sa unleavened bread is gagawin natin pagkatapos po ng Pasak. Gawin natin for 7 days. So, yadaya uwa, mga kapatid, sa magandang sharing na yan. Anyone else bago tayo magtapos? Brother Junicio, Brad, go po, Brad. okay, so yung napansin ko, Brother Dan, Opo. mula sa ating pagdiriwang sa Pasak, napansin ko po na parang kung ano talaga ang gagawin natin upang tayo makasunod o makagawa sa mga gawain pinagawa kay Aba. So, yun rin ang mga hadlang obstacle o mga ano sa ating buhay na parang hindi tayo makasunod. Mayroong mga mga Hindrances. hindrance. Opo. Masabi ko na kagabi habang ako'y nakinig at dito sa mahina talaga ang ko Signal. Opo. Hanggang nag-burn out rin. So, sabi ko, parang may mga dito kung ano may talaga mga hindrances. Opo. may hindrances na parang hindi tayo makatuloy. Pero si Abayaoa, siya lang ang nakakaalam na sa lahat ng mga ito. So, ating mga siya na lang ang gawa ng mga paraan kasi wala tayong magawa tayo tao lang. Opo. Yung atin ang we have only the spirit of being obedient to law, to Torah. Only that, Brother Dan. Yun lang ang napansin. Kung ano talaga yung sinasabi na kung ano kalaki ang botones, yung so yun din kalaki ang uhalis. Uhalis. Opo. Kung ano kalaki ang batones, yung kalaki ang uhalis. Yung butas. Opo. Kung ano talaga kalaki ang ating paniwala, so yun rin kalaki ang mga gagawin natin. Opo. Gagawin natin yun. Wow. Wonderful point. Yan. Opo. Wonderful point po mga kapatid, no? Explaining it kung ano kalaki yung ating botones, yun din po kalaki yung uhalis, yung pagdadaanan ng botones. Making an analogy, how big is our love and our desire to keep and obey the Torah, ganun din po yung ating effort to also do something, mga kapatid. But sa nasabi ni Brother Junicio, may mga hadlang. May brownout, may wifi problem. At nagulat ako, no, kasi si Sister Cheryl, pumasok kagabi si Sister Cheryl, tapos nawala siya. So, nagbigay siya ng message si Messenger. Sabi niya, Brother Dan, hindi ko alam kung bakit nawala ako. Baka mayroong ayaw na magpasok si Sister Cheryl. Nakapasok na nga siya, nakita ko. Pero bigla lang nawala. Ang sabi niya sa messenger sa akin, sabi niya, hindi ko alam, Brother Dan, bakit bigla lang nawala ako. At pagpasok ko uli, hindi na rin ako makapasok. So, ayun mga kapatid, mayroon tayong mga limitations. Pero alam ni Abba, as na-highlight ni Brother Dionisio, alam ni Abba yung intention, yung ating desire na tayo'y maka-join. Tulad ngayon, si Sister Grace Santos, mga kapatid. No? Ngayon ko lang natanggap ang kanyang message na nais niya palang magsama ng ating pasak kahapon at ngayon. So sabi ko, kaya kanina medyo nung habang nagbasa si Sister Tessie, medyo nawala ako kasi nabothered ako na Sister Grace pala gustong makapasok dito pero ngayon ko lang nabasa yung kanyang mensahe via cellphone, mga kapatid. So, yan po, may mga limitations tayo in terms of connecting one another, may mga limitation tayo, mga kapatid. And Brother Dan, baka pwedeng i-ano mo sa inner circle si Sister Grace kasi i-add mo sa inner circle, EYP.
Opo, sister. Gagawin ko po yon. Sige po, sister. Alam ko sana di iano ka sa kanya. Opo. Sinir ko kanina. Ko kapon. Okay. So, yes po. I will do it, sister. Salamat sa good suggestion po. Meron namang ano, Brad, para sa mga hindi nakadalo sa unang Passover. 'Di ba meron po tayong ano, doon sa mga sojourner, yung sinasabi doon sa ano. Meron pa yatang second ano. Opo, brother. Go ahead po. Go ahead. Di po ba may second ano po, may second ah, Passover celebration doon sa mga yung mga nasa malayo o Okay. Opo, yung mga second celebration, opo. Parang napansin ko yon na nabanggit po yon ni Sister Ayana doon sa kanang YouTube. opo. But ever since hindi ko na follow no, yung second pasak or second unleavened bread para doon sa mga sojourner, okay? Hindi ko napansin. Sige, tingnan ko po yon kung kailan yun gaganapin yung pangalawa para yung mga hindi naka-join ngayon, pwede din po silang makagawa. Sige po, we will Ganon din ganon din po ang counting noon. Ah, good thing po na meron po mga kapatiran din na naglulong. Kagabi din po ay kausap ko din po si Sister Anicel Lira, which is friend ni Brother Rex, and then ni Brother Ron din yata. Nabanggit po niya na mag-join din po sa AYP natin. Kasi bakante din po yata siya. Tinanong niya ako na saan daw ba ako? Akuan. Sabi ko, sis, online ano ako kay Brother Dan. Ah, kung meron naman po akong pagkakataon doon sa GC, and then pero medyo matagal po akong nawala kay Brother Dan, and good thing na nakapagpalit ako. At yun nga po. At natutuwa po ako, Brad, kasi free siya that time. Sabi ko, twice a week tayo ano, kapatid, mag-Zoom gathering every fourth day, tsaka sa Shabbat nila ni Brother Dan. O, sa Opo. amin din, ano din naman. Sabi niya, sige, sige Brad, i-update mo ko, bigyan mo ko ng link next time at mag-join daw po siya. Kasi nabanggit Opo. niya si Brother Ron, si Brother Rex. Mm. I don't know, Brad, kung friend ni Sister Vera. Aha. Basta natuwa po siya. Friend ko rin po si Sister Anicel. Opo. Sige po. These are good things na happening. Bayao is awakening, stirring up people, and giving desire. No? Nilalagay ni Aba yung desire doon sa puso, mga kapatid. So, here we are, being body of Yahushua HaMashiach, no, mga kapatid. We welcome ganun na mga opportunity. Kasi po, hindi po ito nangyari accidentally. Gawa po ito ng Ruach HaKodesh, working in different groups, no? Group chat, working in different group chat. Okay? So may mga kilos po ang Ruach HaKodesh ni Abia Oa. So all is Ang, still po kay Abia Oa sa mga pangyayari nito. ang kinakatuwa ko, Brad, na sa pagkilos ni Aba through his root, kasi alam po natin na we are not yet unified when it comes to day, Calendar, opo, Shabbat, Shabbat, yes, calendar. appointed times. Uh, I do believe na there is power in prayer, and at the same time the moving and touching of the Ruach HaKodesh ni Abba, na siyang talagang magbibigay sa atin ng mas malalim na pangunawa na hindi natin gawing hadlang po iyon, yung differences na yon, Akan, tama. sapagkat naroon pa tayo sa deeper, different understanding, different level of yung tawag natin yung personal searching and seeking of, at naniniwala po ako doon sa sinasabi po sa tabar ni Aban na talagang one day he will unite as one in Tama. Rook and one in
in His Kadosh name Mhm. na ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga hinirang na mga anak ay pag-iisahin po niya yun sa lahat ng bagay. Akan. At Opo, tama po. wala yung mga tinatawag nating mga Zionists, yung mga tinatawag nating yung pagdating po sa kulay-kulay na yan, Yes, puti yung black and white. yung mga nagdi-discriminate ng ganon, maging sa differences ng mga katuruan, ay naniniwala po talaga ako doon na He will unite as One one. day, opo. Tama. Hindi. Opo. Yada. Kaya po, Ayaw. ituwa po sa ginagawa po ni Aba sa mga hinirang po niya, sa mga katulad po natin na awaken sa truth na unti-unti po na binubuksan ng ating mga kaisipan, ng ating mga puso na though we have different in iba-iba tayo ng ah, pagkakilala sa kanya in a very personal way, tapos iba-iba yung grupo, iba-iba yung group chat, iba-iba yung ano. Pero nagiging unti-unti po na inaalis po ni Aba, inaalis po ng Ruach HaKodesh yung hadlang na yon na siyang sisira at magbibigay ng division po sa body of Messiah. Opo. Which is yun po yung ano po sa atin ngayon siguro na dapat maunawaan po sa bawat isa ng mga nakakilala na kay Aba. Kasi po, yun ang pinaiiral din ng iba eh. Yung katuwiran. Hindi Brad, ito yun Brad. Hindi Brad, yun yun. So, ganun Tapos po yun. maglabasan na po yung mga personal matters na. So, hanggang sa magkaroon po ng division po sa body. Kaya nakakalungkot po yung ibang ganun. Salamat kay may moving talaga si Aba sa bawat po sa AYP. Marami na pong pinapapasok dito, marami na pong natutuwa at na pinagpala po dito sa ano na to, sa AYP po natin dito sa inner circle. Po. Yes. Pinaalis din po Brad. Pinaalis o maalis. Opo. Aalisin talaga yung at may mga purpose yun, may mga reason, may mga purpose po yan. So, okay po mga kapatid, Yadaya Uwa sa napakagandang mga interaction ito, and I believe this is allowed by Abba Yahuwah for us to be aware. Related na rin po doon sa ating na-highlight kanina, mag-ingat. Mag-ingat, magsuri. Parang hindi tayo ma-victimize o hindi tayong mananatili pa rin doon sa mga leavening of the Pharisees, mga kapatid, and Sadducees. So, that being said, kung wala na po, all esteem and praises kay Abba Yahuwah sa lahat na nag-take out o nag-take over or lahat na pinahintulot ni Abba na ating na-discuss dito, mga kapatid. Yada Yahuwah and all praises kay Abba Yahuwah through Yahushua ating Masya. Akan.